Huwag kang magtaas ng presyo, Aling Nena. Bumalikwas si Maricar. Mabilis na hinarap ang matandang ginang na halos lumuwa ang mata sa inis. Hindi niya hahayaang may mang-agrabyado sa kanya, lalo na sa palengke ng Divisoria. Dito, ang bawat sentimo ay pinagpapawisan. Aling Nena, kung tingin niyo po ay maliit, bakit niyo pa po tinitimbang? Ang bawat isda po rito ay may presyo, hindi po ito charity. Kung ayaw niyo, ayos lang po, marami pa pong bibili. Ang tinig niya'y matatag, puno ng awtoridad na hindi babagay sa kanyang suot na simpleng t-shirt at maong shorts na may bahid ng kaliskis ng isda. Naramdaman ni Maricar ang init ng araw sa kanyang batok at ang amoy ng sariwang isda, gulay at siksikang tao ang bumalot sa kanya. Ito ang mundo niya tuwing umaga, magulo, maingay at puno ng hamon. Pero dito, totoong Maricar siya. Hindi ang Maricar na tahimik, laging nakayuko. Dito, siya ang prinsesa ng palengke. Ang mabilis kumilos at matalas magsalita. Hinahangaan ng mga kapwa vendor. Kinaiinisan ng mga mananaga. Napaismid si Aling Nena, pero sa huli ay nagbayad din. Ngumiti si Maricar, ngiting tagumpay. Ayan, sabi ko na nga ba? Bibili ka rin, Aling Nena. Salamat po, balik po kayo. Nang humupa ang bentahan, naupo si Maricar sa isang sako ng yelo, pinunasan ng pawis sa noo. Tinitigan niya ang kanyang mga kamay na may bahid pa ng dugo at kaliskis. Ito ang realidad niya, ang buhay na pinili niya. Malayo sa marangyang mansyon, sa mga kasambahay, at personal driver. Malayo sa mundo ng mga Salvador Reyes. Minsan, naiisip niya kung ano ang iisipin ng mga taong nakakakilala sa kanyang tunay na pagkatao kung makita nila siya ngayon, ang nag-iisang tagapagmana ng isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa, si Maria Clara Salvador Reyes, ay nagbebenta ng isda sa Divisoria. Ang ideya mismo ay nakakatawa, pero para sa kanya, ito ang kanyang kanlungan. Ang kanyang paraan upang makahanap ng isang bagay na totoo. Isang pag-ibig na hindi nabibili ng pangalan o yaman. Isang buhay na totoo. Hindi balat kayo. Maricar, paalam na! Mauna na kami! Sigaw ng isa sa kanyang mga kasama sa bentahan, si Lolo Ben. Sige po, Lolo Ben! Mag-ingat po kayo! Sagot ni Maricar, saka mabilis na niligpit ang kanyang paninda. Kailangan niyang magmadali. Ito ang kanyang ikalawang mukha, ang kanyang ikalawang trabaho. Bilang isang simpleng utility staff sa Reyes Holdings Inc., ang mismong kumpanya na pag-aari ng kanyang pamilya. Isang ironiya na hindi niya ipagpapalit. Pagdating sa opisina, parang may kung anong maskara ang isinuot ni Maricar. Mula sa maingay at magulong palengke, napunta siya sa tahimik at formal na opisina. Ang kanyang maong shorts ay napalitan ng kupas na uniform, ang amoy ng isda ay napalitan ng amoy ng lumang papel at floor wax. Oh, nandyan na pala ang reyna ng isda. Bungad ni Bernadette Bernie Corpuz, ang kasama niya sa departamento. Ang ngiti nito ay peke at ang matay mapanuri. Kilala si Bernie sa kanyang hilig sa chismis at pangmamaliit. Hindi na lang pinansin ni Maricar si Bernie. Sanay na siya. Sa Reyes Holdings, siya si Maricar, ang probinsyana na pinalad lang magkaroon ng trabaho, ang laging nakayuko, laging sumusunod. Ang Maricar na walang kaalam-alam sa mga intriga. Maricar, pakikopya nga nito. Ngayon na, utos ni Justin Paul J.P. Alcantara, ang kanyang dating nobyo. Nakakatuwa kung paano siya tiningnan ni JP ngayon, na para bang isang invisible na anino o isa lamang gamit. Kinuha ni Maricar ang mga papeles ng walang imik. Hindi na niya kayang tingnan si JP sa mata nang hindi nakakaramdam ng halo-halong galit at lungkot. Galit dahil sa kanyang pananamantala. Lungkot dahil minsan niya itong minahal. Pinili niya si JP noon dahil naniwala siyang
Siya ang tipo ng lalaking magbibigay ng pagmamahal na lampas sa kayamanan. Mali siya. Ang hinahanap lang pala ni JP ay koneksyon sa mundo ng Reyes. Ano, Maricar? Bingi ka ba? O sadyang matagal kang kumilos? Bilisan mo! Singhal ni JP. Napasinghap si Bernie. Naku JP, hayaan mo na yan. Mabagal talaga yan kumilos. Kaya nga siguro hindi umaasenso. Hindi sumagot si Maricar. Alam niya sa sarili niya na mas mabilis siya kumilos kaysa sa mga ito. Pero kailangan niyang panindigan ang kanyang karakter. Ang isang probinsyana na mabagal kumilos, habang nagko-copy, narinig niya ang pagbubulungan ni na Bernie at JP. Ang hina naman ni Maricar. Sigurado akong siya ang sisihin sa nawawalang file ni Mr. Reyes, bulong ni Bernie. Ganoon talaga. Masyado siyang bobo para intindihin ang mga ginagawa niya, sagot ni JP. Tumatawa ng mahina. Wala ring alam sa tunay na nangyayari sa kumpanya. Laging nakanganga. Nasaktan si Maricar sa mga narinig. Hindi dahil sa tingin nila ay tanga siya, kundi dahil sa kawalan nila ng respeto. Ngunit ang sakit ay naging gasolina ng kanyang determinasyon. Darating ang panahon, makikita nila ang tunay niyang kulay. Matapos ang trabaho, pakiramdam ni Maricar ay pagod na pagod siya, hindi sa pisikal kundi sa emosyonal. Naisipan niyang maglakad-lakad muna bago umuwi. Napadpad siya sa isang lumang kapihan ni Aling Nena. Malapit sa kanyang apartment, isang lugar na madalas niyang puntahan para lang huminga. Isang kape po. Mainit. Sambit niya sa matandang nagtitinda. Umupo siya sa isang sulok. Napansin ang isang pamilyar na mukha. Si Rafael Rafa Antonio Ramirez, ang nagtitinda ng libro sa kabilang kalye. Nakikita niya ito madalas sa Divisoria. Laging nakangiti at may dalang kape. Aba, Maricar, anong ginagawa mo rito? Hindi kita nakikita rito madalas. Bati ni Rafa, na nakangiti ng malapad. Ang ngiti nito ay totoo, hindi tulad ng ngiti ni Bernie o JP. Namasyal lang ako. Medyo stress sa trabaho. Sagot ni Maricar. Ngumiti pabalik. Pakiramdam niya ay ligtas siya sa presensiya ni Rafa. Walang paghuhusga sa kanyang mga mata. Ganyan talaga sa trabaho, Maricar, pero huwag mong hayaang kainin ka ng stress. Minsan, masarap din magpahinga. Sabi nga ng libro, ang katahimikan ang pinakamagandang sagot sa bawat ingay ng mundo. Ani Rafa, sabay turo sa isang libro sa kanyang kamay. Napangiti si Maricar. Ang simpleng pag-uusap nila ay nakapagpagaan ng kanyang loob. Naramdaman niya ang isang kiliti sa kanyang puso. Kilig. Isang emosyon na matagal nang hindi niya naramdaman. Nagsimula silang magkuwentuhan tungkol sa buhay. Sa mga pangarap, ikinuwento ni Rafa ang kanyang pangarap na magkaroon ng sariling bookstore at kung paano siya masaya sa simpleng pagbabasa. Nakakagaan ng loob ang kanyang presensya. Napatigil ang kanilang pag-uusap nang mag-vibrate ang cellphone ni Maricar. Isang unknown number. Napakunot ang kanyang noo. Hello? Ms. Salvador Reyes? Kailangan niyo pong mag-ingat. Malaki ang problema sa Reyes Holdings. May nagtatangka pong kontrolin ang lahat. Naghahanap po sila ng di umano'y nawawalang dokumento. May kinalaman ito sa pamilya niyo. Mag-ingat po kayo. Delikado ang buhay niyo. Ang boses sa kabilang linya ay bumubulong. Tila natatakot. Napatayo si Maricar. Bumilis ang tibok ng puso niya. Nagulat si Rafa. Sino ka? Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Maricar. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Hindi ko po masabi ang pangalan ko. Basta mag-ingat po kayo. Kailangan niyo pong hanapin ang totoo. Hindi po aksidente ang nangyari sa mga magulang niyo. At may naghahanap din kayo. Si Mr. Ricardo Reyes. Nagulat si Maricar. Ricardo Reyes. Ang kanyang tiyuhin, bago pa siya makasagot, naputol ang tawag.
Tiningnan niya ang screen ng cellphone niya, pagkatapos ay tumingin kay Rafa. Okay ka lang, Maricar? Tanong ni Rafa. Nag-aalala. Oo, Rafa. May nagkamali lang ng tawag. Pilit siyang ngumiti, kahit na nanginginig ang kanyang mga kamay. Nang makauwi si Maricar sa kanyang maliit na apartment, hindi na siya makatulog. Ang boses sa telepono ay nagpaalala sa kanya ng kanyang mga magulang. Hindi aksidente? Naglakad siya patungo sa kanyang kwarto. Binuksan ang isang lumang cabinet na parang ordinaryong aparador lang. Sa likod ng mga lumang damit, mayroon siyang nakatagong maliit na safe. Binuksan niya ito. Ang kanyang mga kamay ay medyo nanginginig. Sa loob, naroon ang isang lumang litrato ng kanyang pamilya, ang kanyang ama, ina, at siya noong bata pa. Masaya at nakangiti. Sa likod ng litrato, may nakasulat na maliit na Reyes Holdings Incorporated. Hinawakan niya ang litrato. Tinitigan ang mukha ng kanyang mga magulang. Puno ng pag-aalala at determinasyon ang kanyang mukha. Hindi ito aksidente. Kasabay ng kanyang pag-iisip, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang unknown number. Alam ko ang sekreto mo sa opisina, Maricar. Huwag kang magkakamali. Baka malaman ng lahat ang totoo at hindi mo gugustuhin ang mangyayari. Napahawak si Maricar sa kanyang dibdib. Bumilis ang tibok ng puso mula sa telepono. Tungkol sa Reyes Holdings. Ngayon, isang text tungkol sa sekreto niya sa opisina. May nagbabanta sa kanya. Sino? Isinara niya ang safe. Ang mga matay naniningkit. Ang dating pag-aalala ay napalitan ng isang malamig na apoy ng pagtatanggol. Hindi niya hahayaang may manakit sa kanya o sa minana niya. Hindi na siya magtatago. Ang kinang ng telepono sa dilim ng gabi ay hindi bumibitiw kay Maricar. Hindi niya mawari kung sino ang nagpadala ng text na iyon. Ang banta ay malinaw. Alam ko ang sekreto mo sa opisina. Pero ano ang eksaktong ibig sabihin nito? May nakakaalam ba sa kanyang tunay na pagkatao o ang lihim lang niya bilang isang utility staff na mayroong koneksyon sa Reyes? Ang pag-aalala ay kumagat sa kanyang sikmura. Mas masakit pa sa gutom. Nagmadali si Maricar kinabukasan sa opisina. Ang kanyang mga mata ay mas matalas. Ang kanyang pandinig ay mas sensitibo. Bawat kibot at bulungan ay kanyang pinagmamasdan. Gusto niyang malaman kung sino ang nagpadala ng text. Si Bernie ba? Si JP? O isang mas malalim na kaaway? Habang naglilinis ng mga mesa sa tanggapan, napansin ni Maricar ang isang folder sa basurahan na hindi pa niya nakikita noon. May bahid pa ng ink at mabilis na itinapon. Kinuha niya ito at nakita niyang ito ay isang lumang ulat ng kita ng Reyes Holdings. Nakasulat ang pangalan ng kanyang ama. Ngunit sa ilalim, mayroong bahagi na pinunit, na tila may impormasyong nais itago. May kakaiba sa mga financial reports kamakailan, may mga numero na tila binabago o mga transaksyon na hindi malinaw. Ang lahat ay tila sinadya upang lituhin ang sinumang susuri. Lalo siyang kinabahan, 1 linggo ang lumipas. At tila lalong lumalala ang sitwasyon sa Reyes Holdings. Dumating si Ricardo Carding Reyes, ang tiyuhin ni Maricar, na bihirang magpakita sa opisina. Suot ang isang mamahaling barong Tagalog at may daladalang folder. Naglakad siya sa gitna ng opisina na tila siya ang hari. Ngumiti siya sa mga empleyado, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig at mapanuri. Narinig ni Maricar na magkakaroon ng isang internal meeting. Bilang utility staff, hindi siya kasama sa pulong, ngunit dahil sa kanyang pag-aalala, sinubukan niyang maghanap ng paraan upang makasagap ng impormasyon. Nagkunwari siyang maglilinis malapit sa conference room. Dapat natin itong pag-usapan ng masinsinan, Ginoong Reyes, sabi ng isang miyembro ng board. Huwag kayong mag-alala. Sagot ni Carding. Ang boses niya'y kalmado ngunit may kapangyarihan.
Ang lahat ay nasa plano. Kailangan lang nating ayusin ang mga papeles at linisin ang mga lumang at record. Lalo na ang mga may kinalaman sa pamilya ko. Napatayo si Maricar ng bahagya. Pamilya ko? Hindi niya naiwasang mag-isip tungkol sa kanyang ama at ina. Ang tinig ni Carding ay nagdulot ng lamig sa kanyang mga buto. Pero, Sir Carding, paano po ang mga lumang kontrata? Hindi po ba iyon makakaapekto sa mga bagong transaksyon? Tanong ng isa pang boses. Huwag kang mag-alala, Mang Bert. Tugon ni Carding. May himig ng pagkainis. May paraan tayo para dyan. Ang importante ay ang kinabukasan ng Reyes Holdings. Naramdaman ni Maricar ang pag-ikot ng kanyang sikmura. Ang mga salita ni Carding, ang tono niya sa pakikipag-usap kay Mang Bert, lahat ay nagpatindi sa kanyang pagdududa. May malalim na plano si Carding at tila may kinalaman ito sa mga lumang record ng kanyang pamilya. Sa tanghalian, naglakad si Maricar patungo sa pantry, hoping for a moment of peace. Pero sinalubong siya ni JP. Maricar, tara, kain tayo. Paanyaya ni JP, na tila walang nangyari. Nakangiti siya, ngunit alam ni Maricar na ito ay isang mapanlinlang na ngiti. Ayoko, sagot ni Maricar. Direkta, wala siyang panahon para sa pagpapanggap ni JP. Huwag ka nang umarte dyan, Maricar, sabi ni JP, hinila ang kanyang braso. Alam kong mismo pa rin ako, pero let's be realistic, wala kang ibubuga at alam kong may balak kang guluhin ang mga plano ko sa opisina. Hindi mo ako kilala. Nagulat si Maricar sa sinabi ni JP. Wala siyang nabanggit na plano, ngunit tila alam na niya ang nilalaman ng kanyang isip. Anong plano? Tanong ni Maricar. Mapanuri ang kanyang mga mata. Tumawa si JP. Oh, nagtatanga-tangahan ka pa ba? Hindi ka ganoon kabilis kumilos sa palengke kung tanga ka. Pero huwag kang magkakamali, hindi ito palengke. Ito ay Reyes Holdings at may mga malaking isda rito na handang kumain ng maliliit na isda na katulad mo. Nag-init ang ulo ni Maricar. Ang pagmamaliit ni JP ay nakakasama sa kanyang loob. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Akala ko ba, mahal mo ako? Mahal? Ngumisi si JP. Tingnan mo nga ang sarili mo, Maricar. Ikaw, utility staff? Ako, magiging manager. Walang patutunguhan ang relasyon natin. Kung gusto mo ng pag-asa, sana ginamit mo ang pangalan mo. Pero pinili mong maging nobody. Kaya magtiis ka. Hindi na nakasagot si Maricar. Alam niya na may kinalaman si JP sa mga nangyayari. At tila konektado siya kay Carding. Ang sakit ng pagtataksil ay umalingaw-ngaw sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang lungkot na matagal nang inilihim sa kanyang puso. Isang mainit na tsokolate. Maricar? Nilingon ni Maricar si Rafa na nakangiti sa kanya sa kapihan ni Aling Nena. Dito lang siya nakakaramdam ng kapayapaan. Ang presensya ni Rafa ay tila isang balwarte laban sa kaguluhan ng kanyang buhay. Hindi niya maiwasang mapangiti. Salamat, Rafa. Sabi niya, tinanggap ang tsokolate. Anong problema? Masyado kayatang balisa nitong mga nakaraang araw? Tanong ni Rafa. Ang kanyang tinig ay nag-aalala. Nag-alinlangan si Maricar kung sasabihin ba niya ang tungkol sa text message at sa internal meeting. Ngunit hindi niya pwedeng sabihin ang buong katotohanan. Marami lang talaga akong iniisip sa trabaho. Ang daming problema sa opisina. Mga papeles na nawawala. Tapos may mga kasamahan na hindi nagkakaintindihan. Paliwanag ni Maricar. Pilit na pinapanatili ang kanyang boses na kalmado. Napansin ni Rafa ang kanyang pag-aalangan. Maricar, may mas malalim ka bang problema? Maaari mo naman akong sabihan kung gusto mo. Naramdaman ni Maricar ang init sa kanyang mga mata. Gusto niyang sabihin sa kanya ang lahat. Gusto niyang isigaw ang kanyang pagkatao, ang mga pasakit na kanyang pinagdadaanan. Ngunit hindi niya magawa. Delikado. Wala naman, Rafa. Talaga lang, ganito ang buhay.
Minsan, kailangan nating tiisin ang mga bagay na mahirap. Sabi ni Maricar, tinungo ang kanyang tingin sa tasa ng tsokolate. Huminga ng malalim si Rafa. Alam mo, Maricar, ang buhay ay parang dagat. May mga alon na mataas, may mga alon na kalmado. Ang importante ay kung paano ka sumabay sa agos. Kung minsan, kailangan mong lumaban. Kung minsan, kailangan mong magtiwala na may sasagip sa'yo. Huwag mong sisihin ang sarili mo kung may mga taong hindi nakikita ang halaga mo. Ang importante, nakikita mo ang halaga ng sarili mo. Nilingon ni Maricar si Rafa. Ang kanyang mga mata'y nangingilid sa luha. Ang mga salita ni Rafa ay pumukaw sa kanyang pag-asa. Si Rafa ang kanyang baluarte. Si Rafa ang nakikita niya na totoo. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang matinding pag-asa. Pagbalik sa Reyes Holdings, mas determinado si Maricar. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Pagod na siya sa pagpapanggap. Habang papunta siya sa copy room, nakasalubong niya si Mang Bert, ang matanda at tapat na administrative assistant. Si Mang Bert ay laging tahimik. Ngunit mayroon siyang malalim na kaalaman sa mga nangyayari sa kumpanya. Mang Bert, kumusta po kayo? Bati ni Maricar. Ayos lang, Maricar. Sagot ni Mang Bert. Ngunit ang kanyang mukha ay halatang balisa. Kayo, kumusta? Mukhang mas marami na kayong trabaho. Oo po, pero... Mang Bert, napansin ko po kasi parang may nagtatangkang mag-iba ng mga records sa opisina. Tama po ba ako? Pilit ni Maricar na magsalita ng may pag-aalinlangan para hindi mahalata. Napatigil si Mang Bert. Tiningnan si Maricar ng matagal. Bakit mo na itanong, Maricar? Nagtataka lang po ako, Mang Bert. May mga lumang ulat po kasing nakita ako sa basurahan na pinunit ang ilang bahagi. Bumuntong hininga si Mang Bert. Maricar, mag-ingat ka. Hindi ito ang oras para mangialam. Pero dahil ikaw ito, may hinahanap si Sir Carding. Isang napaka-importanteng dokumento. May kinalaman iyon sa nakaraan ng kumpanya at tila ayaw niyang makita ng iba. Alam mo, noon pa man, may nagtatangka ng gawin ito. Ang ama mo, matalino siya, sigurado akong may iniwan siyang bakas. Naningkit ang mga mata ni Maricar. Bakas. Naramdaman niya ang kaba sa kanyang dibdib. Ang lumang litrato sa safe, ang tinig sa telepono, ang text message, ang paghahanap ni Carding. Ang lahat ay tila konektado. Mang Bert, alam niyo po ba kung ano yon? Tanong ni Maricar. Bumulong. Hindi ko alam kung nasaan. Pero ang sabi-sabi, ito ay isang di umano'y di umiiral na testamento. Isang huling testamento. Pero wala nang nakakita noon. Matagal na rin iyon. Sagot ni Mang Bert. Bumulong din. Mag-ingat ka, Maricar. Malalim ang ugat ng kasamaan sa kumpanyang ito. Biglang lumiko si Mang Bert sa kanto. Tila natatakot na may makarinig sa kanilang pag-uusap. Naiwan si Maricar na nakatayo. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Di umiiral na testamento. Hindi aksidente ang nangyari sa mga magulang niya. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang utak. Nang papalabas na siya ng opisina, narinig ni Maricar ang boses ni Carding sa loob ng kanyang opisina. Nakabukas ng bahagya ang pinto. Oo. Kailangan nating linisin ang lahat ng bakas. Kailangan nating siguraduhin na walang anumang ebidensiya. Namilog ang mga mata ni Maricar. Ang bata? Ito ba ay tungkol sa kanya? Naramdaman niya ang paglamig ng kanyang dugo. Ang paghinala niya kay Carding ay naging katotohanan. Siya nga, napaatras si Maricar. Bumigat ang kanyang paghinga. Ang kanyang tiyuhin ay sangkot sa isang malalim na plano. At siya ang bata na hindi dapat maghinala. Isang nginig ang dumaloy sa kanyang katawan. Ang Reyes Holdings ay hindi lamang isang kumpanya. Ito ay isang pugad ng mga lihim at panganib.
Ang mga salita ni Tio Carding sa opisina, "Huwag mong hayaang maghinala ang bata," ay umalingaw-ngaw sa isip ni Maricar na tila isang kampana. Nagulantang siya. Ang kanyang tiyuhin, ang tanging kamag-anak niya, ay sangkot sa isang malalim na plano. Siya ang bata, at nagtatago si Carding ng isang bagay. Naging mas maingat si Maricar sa Reyes Holdings. Bawat kilos, bawat bulong ng mga kasamahan ay kanyang pinagmamasdan. Hindi niya kailangang maghanap ng problema. "Maricar, ikaw ang bahala sa pag-aayos ng mga archive files na ito," utos ni Bernie. Halos itinapon sa kanyang mesa ang isang tambak ng luma at pinagsama-samang dokumento. Ang mga papeles ay luma, may amoy ng alikabok, at halatang hindi inayos ng maayos. Kailangan iyan bukas ng umaga. May importanteng gagamit niyan. "Bukas ng umaga? Pero ang dami nito, Bernie," tugon ni Maricar. Sinubukan pa ring maging kalmado. Alam niyang lampas ito sa kanyang karaniwang trabaho at imposibleng matapos sa loob ng magdamag. Ngumiti si Bernie. Ngiting tagumpay. "Ah, problema mo na yan. Manager ka ba?" May bahid ng pagmamalaki sa tinig ni Bernie. "Kaya mo yan, di ba? O gusto mong malaman ni Sir Carding na may di ka kayang gawin?" Napakuyom ng kamao si Maricar. Nakita niya ang pagliwanag ng mata ni JP sa di kalayuan. Ito ay isang bitag. Isang pagsubok para makagawa siya ng pagkakamali at masisisi siya sa hindi pagkumpleto ng task. "Maricar, paki-prioritize yan. Ayaw kong makarinig ng reklamo mula kay Sir Carding," sabi ni JP na tila nagbibigay ng payo, pero ang tinig ay puno ng banta. Malamig na tiningnan ni Maricar si JP. Hindi na niya ito tinawag na Justin. "Masusunod, sir." Nagtrabaho si Maricar hanggang hating gabi. Kanya-kanya niyang inayos ang mga papeles. Pinaghihiwalay ang mga importanteng dokumento sa mga basura. Halos sumuko na siya. Ang sakit sa kanyang likod ay hindi mapantayan, ngunit sa bawat pagod na kanyang naramdaman, lalong lumalim ang kanyang pagtataka. Bakit niya kailangang dumaan sa ganito? Ano ba talaga ang hinahanap nila? Sa kabila ng pagod, nagawa ni Maricar na matapos ang mga dokumento bago sumikat ang araw. Ipinasa niya ito kay Bernie na tila nagulat nang makitang kumpleto at maayos ang lahat. "Paano mo nagawa yan?" tanong ni Bernie, halos hindi makapaniwala. "Naging masinop po ako," simpleng sagot ni Maricar. Saka umalis. Ngunit kinahapunan, muling kinausap siya ni JP. "Maricar, huwag ka nang magpanggap na matalino," sabi ni JP. Hinila siya sa isang sulok ng opisina. "Alam kong may gusto kang malaman. Naghahanap ka ba ng kung ano? Hindi mo ba naiintindihan na delikado ang ginagawa mo? Anong sinasabi mo?" tanong ni Maricar. Ang puso niya'y kumakabog. "Hindi mo ako kayang lokohin, Maricar. Napansin ko ang pagbabago mo. Hindi ka na iyakin at hindi ka na sumusunod ng walang tanong. May alam ka, hindi ba?" Ngumisi si JP. "Siguraduhin mong hindi ka lalagpas sa linya. Dahil kapag ginawa mo yan, sisiguraduhin kong wala ka nang babalikan, hindi lang sa kumpanyang ito, kundi sa buong Maynila." Naramdaman ni Maricar ang lamig ng kanyang banta. Si JP ay hindi lang isang ex-boyfriend. Siya ay kasangkapan ni Carding. Ang kanyang hinala ay nagiging katotohanan. Isang gabi, matapos ang isang nakakapagod na linggo sa opisina, tumawag si Carding kay Maricar. "Maricar, apo, kumusta? Sana ay hindi ka nahihirapan sa trabaho mo diyan sa Reyes," sabi ni Carding. Ang boses niya'y tila isang mahabaging lolo. Napangisi si Maricar. "Apo, matapos ang lahat? Okay lang po, Tio Carding. Kumusta po kayo?" Maricar played along. "Mabuti naman, apo. May gusto lang sana akong tanungin. Hindi ba't may ilang lumang gamit ang mga magulang mo sa lumang mansyon natin? Ang mga memorabilia nila? Ibigay mo sa akin?
para maalala ko rin ang kapatid ko? Ang puso ni Maricar ay bumilis ang tibok. Memorabilia, mga lumang gamit. Ito ang hinahanap ni Carding. Alam niyang doon niya itinago ang mga bagay na mahalaga. Naku, Tio Carding, halos wala na po yata. Matagal na po kasi. Pagsisinungaling niya. Pero kung may makita po ako, ibibigay ko po sa inyo. Sigurado ka? Ang pagkakaalam ko, mayroong isang lumang baul doon. Naaalala ko pa ang mama mo, laging may itinago doon. Pilit ni Carding. Maganda kung makikita mo iyon. Baka may mga litrato pa ng mga magulang mo na hindi ko pa nakikita. Naramdaman ni Maricar ang tensyon. Hindi ito tungkol sa mga litrato. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas malalim. Isang bagay na alam ni Carding na itinago ng kanyang mga magulang. Sipo, Tio. Susubukan ko pong hanapin. Sagot ni Maricar. Pilit na pinapanatili ang kanyang tinig na kalmado. Matapos ang tawag, agad na dumiretso si Maricar sa lumang mansyon ng kanyang mga magulang. Bihira niya itong puntahan dahil nagdudulot ito ng sakit sa kanyang puso. Pero ngayon, kailangan niya. Ang kanyang mga magulang ay hindi nagtiwala kay Carding noon. Bakit ngayon, Rafa? Sa tingin mo ba, may pagkakataon na may malaking lihim ang isang tao, pero hindi niya ito masabi dahil ayaw niyang saktan ng iba? Tanong ni Maricar sa isang gabi, habang nagkakape sila sa kapihan ni Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay malungkot, at ang boses niya ay may bakas ng pighati. Hindi nawala sa isip ni Rafa ang pag-aalala ni Maricar noong gabing may tumawag sa kanya. Ang pagbabago niya sa opisina ay kapansin-pansin. Maricar, lahat tayo may lihim, sabi ni Rafa, hinawakan ang kanyang kamay. Pero may mga lihim na mas mabuti ng ilabas para hindi ito bumigat sa puso mo. Ang tanging paraan para gumaan ang pakiramdam mo ay ang pagbabahagi ng iyong pasanin. Kung ito ay tungkol sa trabaho mo o sa buhay mo, tandaan mo, Maricar, hindi ka nag-iisa. Nandito ako para sa iyo. Naramdaman ni Maricar ang init ng kamay ni Rafa. Ang kanyang sinseridad ay nakakapagpagaan ng kanyang loob. Naramdaman niya ang pagkakasala dahil sa pagtatago ng kanyang pagkatao kay Rafa. Siya ang taong pinagkakatiwalaan niya. Siya ang nagbigay sa kanya ng pag-asa. Paano kung malaman mo ang isang bagay na magbabago sa lahat ng pananaw mo tungkol sa akin? Tanong ni Maricar. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa mga mata ni Rafa. Nag-alinlangan si Rafa. Ano man iyon, Maricar, hindi iyon magbabago sa pananaw ko sa iyo. Nakikita ko ang kabutihan mo, ang tapang mo, at iyon ang mahalaga. Napangiti si Maricar, ngunit may bakas ng kalungkutan. Gusto niyang sabihin sa kanya ang lahat, ngunit ang panganib ay napakalaki, napakabigat ng kanyang puso. Kinabukasan, pumunta si Maricar sa lumang mansyon ng kanyang mga magulang. Ang bahay ay luma na at may mga bahagi ng kinakalawang. Ang mga halaman ay gumagapang na sa dingding. Pagpasok niya, naramdaman niya ang malamig na hangin. Ang mga alaala ng kanyang mga magulang ay dumaloy sa kanyang isip. Habang hinahanap niya ang lumang baul, napansin ni Maricar ang isang bintana na bukas. Bumigat ang kanyang dibdib. May nakapasok. Nagmadali si Maricar. Ang kanyang safe sa likod ng aparador, doon niya itinago ang litrato ng kanyang pamilya at ang lahat ng may kinalaman sa kanyang totoong pagkatao. Lumapit siya sa aparador. Bukas. Ang kanyang safe, bukas din. Napaigtad si Maricar. Ang litrato! Kinuha niya ito at nakitang naroon pa rin. Huminga siya ng maluwag. Ang mahalaga ay hindi nakuha. Nauna na niyang inilipat ang lahat ng importanteng dokumento sa isang mas ligtas na lugar matapos ang tawag ni Carding. Ngunit may isang bagay siyang napansin. Isang maliit na piraso ng papel na nakasabit sa gilid ng lumang kalendaryo.
mukhang napunit mula sa isang notebook. Kinuha niya ito. May nakasulat na pangalan ng isang lumang law firm, Attorney De La Cruz Law Offices, at isang petsa, October 26, 20XX. Ang petsa ay bago ang aksidente ng kanyang mga magulang. Namilog ang mga mata ni Maricar. Ang pangalan ng law firm ay pamilyar. Ito ang law firm na narinig niya mula sa mga usapan ng kanyang mga magulang noon. Sila ang nag-aasikaso ng mga legal na dokumento ng kanyang pamilya. Ang piraso ng papel ay malamang na napunit mula sa isang diary o planner ng kanyang ama. Ito ay isang bakas, isang direksyon, isang susi. Ang pag-aalala ay napalitan ng determinasyon sa kanyang mukha. Tumingin siya sa basag na bintana. Ang mga tao ni Carding ay naghahanap ng isang bagay at siya ay nasa tamang direksyon. Hindi ko ito hahayaang mangyari, bulong ni Maricar, habang mahigpit na hawak ang maliit na piraso ng papel. Kailangan kong mahanap ang totoo. Ang maliit na piraso ng papel na may address ng Attorney De La Cruz Law Offices ay tila isang bagong pag-asa para kay Maricar. Ito ang bakas na iniwan ng kanyang ama. Ito ang posibleng sagot sa lahat ng kanyang tanong. Hindi siya pwedeng mag-aksaya ng panahon. Kinabukasan, maaga siyang umalis sa Reyes Holdings. Sinabi niya kay Bernie na mayroon siyang importanteng lakad. Ngumisi lang si Bernie. Nagtataka kung anong klaseng importanteng lakad ang gagawin ng isang utility staff. Hindi na lang niya pinansin. Nagpunta si Maricar sa address na nasa papel. Ang law office ay nasa isang lumang gusali sa Binondo. Halos mawalan na ng kulay ang pintura. Pagdating niya roon, nakita niyang sarado na ang opisina. May nakapaskil na for lease sign sa pinto. Biglang nanlumo si Maricar. Bumigat ang kanyang dibdib. Nasa tamang direksyon na siya. Pero huli na ba siya? Hindi siya sumuko. Nagtanong siya sa mga kalapit na tindahan. May alam po ba kayo tungkol sa attorney? De La Cruz Law Offices? Lumipat? Po ba sila? May isang matandang lalaki na nakikinig sa kanyang tanong. Isang security guard ng gusali. Naku, Hija! Matagal nang nagsara yan. Nabalitaan ko, nag-retire na si Attorney De La Cruz. May sakit na daw. Pero alam ko, ang sekretary niya, si Aling Leticia, nakatira pa rin sa malapit dito. Sa kabilang kalye lang, nagliwanag ang mukha ni Maricar. Isang pag-asa. Agad siyang nagpasalamat sa guard at tinungo ang tinukoy na lugar. Sa wakas, natagpuan niya si Aling Leticia, isang matandang babae na may malumanay na ngiti. Ikinuwento ni Maricar ang kanyang sitwasyon nang hindi binabanggit ang kanyang tunay na pagkatao. Sinabi niya lang na siya ang anak ng mga kliyente ng abogado at may mahalaga silang dokumento na hinahanap. Nakilala ni Aling Leticia ang pangalan ng kanyang mga magulang. Oo, naalala ko ang mga magulang mo, Hija. Masisipag at mabubuting tao. Sayang, at nangyari iyon sa kanila. Bumuntong hininga si Aling Leticia. Tungkol sa dokumento, may ibinilin si Attorney De La Cruz na ibigay sa iyo sakaling hanapin mo. Isang lihim na nakatago. Nag-aalala siya na baka may magtangkang kunin iyon. Naramdaman ni Maricar ang pagbilis ng kanyang puso. Ano po iyon? Isang lumang kahon ng musika. Ang sabi niya, sa pinakamahalagang bagay para sa pamilya niyo nakatago ang totoo at dapat mo itong protektahan. Ang susi ay ibinigay niya sa akin para sa iyo. Hindi ko na alam kung nasaan ang kahon ng musika, pero ang sabi niya, ito ay nasa isang lugar kung saan mo madalas alalahanin ang iyong mga magulang. Ibinigay ni Aling Leticia ang isang lumang susi kay Maricar. Isang maliit, tansong susi. Salamat po, Aling Leticia. Maraming salamat po. Sabi ni Maricar. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa tuwa. Ngunit nang papalabas na si Maricar sa bahay ni Aling Leticia, napansin niya ang isang itim na van
na nakaparada sa kabilang kalsada. May dalawang lalaki na nakatingin sa kanya. Nagkaroon ng kakaibang kaba si Maricar. Nagmadali siyang maglakad. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng van. "Miss, sandali lang!" Sigaw ng isa sa mga lalaki. Napatingin si Maricar. Sila ang mga lalaking nakita niya sa Reyes Holdings, ang mga galamay ni Carding. Biglang tumakbo si Maricar. Ang susi sa kanyang kamay ay tila isang mainit na uling. Hindi niya ito pwedeng mawala. Habang tumatakbo, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Si Rafa. Nakaupo ito sa isang bangko sa parke. Nagbabasa ng libro. "Rafa!" Sigaw ni Maricar. Halos umiiyak. Napalingon si Rafa. Nagulat siya nang makita si Maricar na humihingal at may sumusunod sa kanya. Agad siyang tumayo. "Maricar? Anong nangyayari?" Tanong ni Rafa. Nababahala. "Tumakbo ka, Rafa! Sundan mo ako!" Sigaw ni Maricar habang patuloy na tumatakbo. Tumakbo sila. Nagpatulong si Rafa sa mga taong nasa parke na harangan ang daanan ng mga lalaki. Tumakbo sila sa mga eskinita, sa mga makipot na daanan na alam ni Maricar sa Divisoria, hanggang sa nawala nila ang mga lalaki. Hingal na hingal silang nagtago sa isang maliit na tindahan. Si Maricar ay halos himatayin sa takot at pagod. "Maricar, anong nangyayari? Sino ang mga lalaking iyon? Ano ba talagang ginagawa mo?" Tanong ni Rafa. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkabahala at galit. "May tinatago ka sa akin, hindi ba? May mas malalim kang problema kaysa sa stress sa opisina." Naramdaman ni Maricar ang sakit sa kanyang puso. Ang pagtatago ay nakakasakit kay Rafa. Ngunit paano niya sasabihin ang lahat? Paano niya ipapaliwanag ang kanyang tunay na pagkatao? Ang lihim na matagal na niyang inilihim. "Rafa, hindi ko pwedeng sabihin sa iyo ngayon. Delikado." Sagot ni Maricar. Ang kanyang tinig ay nanginginig. "Pakiusap. Magtiwala ka sa akin." "Magtiwala? Maricar, halos mamatay tayo kanina. May mga lalaking humahabol sa iyo. Ano bang klaseng delikado yan? Sino ka ba talaga?" Tanong ni Rafa. Ang kanyang boses ay may halong pagkabigo. Nakita ni Maricar ang sakit sa mga mata ni Rafa. Ang pagdududa. Alam niyang nasaktan niya ito. "Rafa, kung sasabihin ko sa iyo, malalagay ka sa panganib. Ayaw kong mangyari yan sa iyo." Huminga ng malalim si Rafa. Naramdaman niya ang pagkakasala ni Maricar. "Maricar, kung ano man ang problemang pinagdadaanan mo, mas mabuting malaman ko. Hindi ako takot. Ang kinatatakutan ko ay ang mawala ka dahil sa lihim mo." Niyakap ni Maricar si Rafa. Ang kanyang luha ay pumatak sa balikat nito. "Salamat, Rafa. Pero hindi pa ngayon." Nang makauwi si Maricar sa apartment, hindi na siya makapagpigil. Kinuha niya ang lumang susi na ibinigay ni Aling Leticia, ang lumang kahon ng musika. Saan niya ito itinago? Naalala niya ang sinabi ni Aling Leticia. "Kung saan mo madalas alalahanin ang iyong mga magulang, ang lumang mansyon, ang silid ng kanyang mga magulang. Mayroon doong isang lumang baul na laging pinaglalaruan niya noong bata pa siya." Nagmadali si Maricar sa mansyon. Nag-iisa siya. Walang kasama. Hindi niya alintana ang panganib. Ang kanyang puso ay puno ng determinasyon. Pagdating sa silid ng kanyang mga magulang, nakita niya ang lumang baul. Pinunasan niya ang alikabok dito. Ang baul ay tila ordinaryo lang. Walang lock, walang keyhole. Saan ilalagay ang susi? Tinitigan niya ang baul. Naalala niya ang mga kwento ng kanyang ina tungkol sa isang lihim na mundo sa loob ng baul. Naramdaman niya ang isang maliit na puwang sa loob ng baul. Sa gilid. Sumiksik siya doon at nakita niya ang isang maliit na lock. Ipinasok niya ang susi. Narinig niya ang click ng lock. Dahan-dahan niyang binuksan ang baul.
Hindi ito puno ng mga laruan o lumang damit. Sa loob ay naroon ang isang maliit, kahoy na kahon ng musika at sa ilalim nito, isang kupas na leather-bound journal ang diary ng kanyang ama. Sa tabi nito, may nakabalot na papeles. Binuksan ni Maricar ang kahon ng musika. Tumugtog ang isang malungkot ngunit magandang melodiya. Sa ilalim ng kahon ng musika, mayroong isang maliit na compartment. Sa loob nito ay naroon ang isang kopya ng di umano'y na walang di umiiral na testamento ng kanyang ama. Hindi ito ang nag-iisang kopya, ngunit ito ay mahalaga. At may isang nakalakip na liham mula sa kanyang ama. Ang mga kamay ni Maricar ay nanginginig nang binasa niya ang liham. Mahal kong Maria Clara, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay nangyari na ang kinakatakutan ko. Hindi aksidente ang nangyari sa amin ng mama mo. May nagtangkang agawin ang Reyes Holdings. Ang di umiiral na testamento na ito ay ang iyong pamana. Nasa ilalim ito ng kontrol ng abogadong pinagkakatiwalaan ko, si Attorney De La Cruz. Kailangan mong mag-ingat. Maraming buwaya sa Reyes Holdings. Ang iyong tiyuhin, si Ricardo, ay isa sa kanila. Ginawa ko ito upang protektahan ka at upang matuto ka na ang totoong yaman ay wala sa pera, kundi sa puso. Kapag naging 25 ka, ikaw ang magmamana ng lahat. Panatilihin mong buhay ang legacy ng pamilya natin. Magtiwala ka lang sa sarili mo. Nagmamahal, tatay mo. Napaungol si Maricar. Bumagsak sa sahig. Ang kanyang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Ang lahat ng kanyang pagdududa ay nawala. Ang kanyang mga magulang ay pinaslang. Ang kanyang tiyuhin, si Carding, ay isang mamamatay tao. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ngunit sa gitna ng kanyang kalungkutan, isang matinding galit ang namuo. Hawak niya ang testamento at ang diary ng kanyang ama. Ito ang ebidensya. Ito ang totoo. Hindi na siya magtatago. Hindi na siya matatakot. Hindi ito aksidente. At hindi ko hahayaang mangyari ulit, bulong ni Maricar, habang mahigpit na hawak ang mga dokumento. Ang mga mata niya'y namumula, ngunit may apoy ng paghihiganti at determinasyon. Ang gabi matapos matuklasan ang diary ng kanyang ama at ang testamento ay tila isang walang katapusang bangungot para kay Maricar. Hindi siya makatulog. Ang bawat pahina ng diary ay naglalahad ng mga pahiwatig, mga pagdududa ng kanyang ama tungkol sa kanyang sariling kapatid, si Carding. Ang mga linya tungkol sa posibleng pagtataksil sa loob ng pamilya at ang pagkabahala para sa kinabukasan ng Reyes Holdings ay nagpatindi sa kanyang galit. Ang kanyang ama ay may hinala. At ngayon, ang lahat ng yon ay nagkatotoo. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa katarungan para sa kanyang mga magulang. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin sa bukas na bintana. Ang Divisoria, na dati kanlungan niya, ay tila isang malayong panaginip. Ang kanyang simpleng buhay bilang prinsesa ng palengke ay tapos na. Ngayon, kailangan niyang maging ang reyna na dapat niyang maging. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang litrato ng kanyang pamilya. Ang ngiti ng kanyang mga magulang ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas. Hindi niya sila bibiguin. Kung dati nagtatago siya, ngayon ay lalaban siya. At hindi siya nag-iisa. Nasa tabi niya si Rafa, kahit na hindi pa niya alam ang lahat. Kinabukasan, pumasok si Maricar sa Reyes Holdings na may ibang aura. Hindi na siya ang tahimik at laging nakayukong utility staff. Ang kanyang mga mata ay matalim, ang kanyang tindig ay matatag. Nakasalubong niya si JP sa pasilyo. Tulad ng dati, may bakas ng pagmamalaki sa kanyang mukha. Oh, Maricar, buhay ka pa pala. Akala ko, kinain ka na ng mga problema mo. Huminto si Maricar sa harapan ni JP. Tiningnan niya ito ng diretso sa mata, walang bakas ng takot o pag-aalinlangan.
Buhay na buhay, Justin. At mas buhay kaysa sa iniisip mo. Nagulat si JP sa kanyang pagbabago. May gusto lang akong sabihin sa'yo, Justin. Patuloy ni Maricar. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may kapangyarihan. Ang lahat ng ginagawa mo at ang lahat ng pinaplano mo, alam ko, at hindi ka magtatagumpay. Itigil mo na ang paggamit sa akin at sa kumpanya. Kung hindi, sisiguraduhin kong magsisi ka sa lahat ng ginawa mo. Nanlaki ang mga mata ni JP. Naramdaman niya ang kaba. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Maricar na ganoon. Ano bang sinasabi mo? Alam mo ang sinasabi ko, sabi ni Maricar. Saka lumampas kay JP. Iniwan itong nakatayo. Tulala. Naramdaman ni Maricar ang paglabas ng galit na matagal niyang kinimkim. Masakit. Ngunit kailangan. Simula nang makita ni Rafa ang mga lalaking humabol kay Maricar, halos hindi na siya makatulog. Ang pagtatago ni Maricar ay nakakasakit sa kanya, ngunit ang pag-aalala para dito ay mas nangingibabaw. Sinubukan niyang tawagan si Maricar, paulit-ulit, ngunit hindi ito sinasagot. Nag-aalala siya na baka may nangyari na rito. Nagpunta si Rafa sa kapihan ni Aling Nena, hoping na makita si Maricar. Wala siya. May problema ba, hiho? Tanong ni Aling Nena. Napansin ang pag-aalala sa mukha ni Rafa. Aling Nena, nag-aalala lang po ako kay Maricar. Hindi ko po siya makontak. At may mga kakaiba po kasing nangyayari sa kanya nitong mga nakaraang araw. Sagot ni Rafa. Naku, si Maricar talaga. Bulong ni Aling Nena. May mga pinagdadaanan yata yan. Pero alam ko, matapang yan. Hindi yan susuko. Samantala, abala si Carding sa kanyang opisina. Nakikipag-usap siya sa kanyang mga abogadong nakahanay sa kanyang plano. Kailangan nating madaliin ang paglilipat ng shares, sabi ni Carding. Ayaw kong magkaroon ng anumang aberya. Siguraduhin nating malinis ang lahat. Pero Sir Carding, paano po ang formalidad? May mga legal requirements pa pong kailangan, sabi ng kanyang abogado. Ayusin niyo yan, sigaw ni Carding. Wala tayong oras. Kailangan nating makumpleto ito bago pa maging problema ang kung sino man. Lalo na ang batang iyon. Baka may gawin siyang kalokohan. Napangisi si Carding. Akala niya ay hawak na niya sa kamay ang lahat. Hindi niya alam na si Maricar ay nakahanap na ng sarili niyang alas. Sa abila ng pag-aalala ni Rafa, determinado si Maricar. Kailangan niya ng tulong. At ang tanging taong naisip niya na mapagkakatiwalaan, bukod kay Rafa, ay si Mang Bert. Bago matapos ang kanyang shift, lumapit si Maricar kay Mang Bert. Mang Bert, pwede po ba tayong mag-usap sandali? May gusto po sana akong itanong. Nag-alinlangan si Mang Bert, pero nakita niya ang seryoso sa mga mata ni Maricar. Sige Maricar, sa labas tayo mag-usap pagkatapos ng shift. Pagkatapos ng shift, nagkita sila sa isang tahimik na sulok ng parke. Mang Bert, alam ko po na may alam kayo sa mga nangyayari sa Reyes Holdings. Sabi ni Maricar, direkta. Alam ko po na may tinatago si Sir Carding. At alam ko po na hindi aksidente ang nangyari sa mga magulang ko. Nanlaki ang mga mata ni Mang Bert. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Maricar, paano mo nalaman? May nakita po akong ebidensya, Mang Bert. At kailangan ko ng tulong nyo. Kailangan kong malaman kung ano ang mga financial records na ginagalaw ni Sir Carding. Kailangan kong malaman kung paano niya sinubukang dayain ang kumpanya. Nag-aalala si Mang Bert. Delikado ito, Maricar. Maaaring malagay ka sa panganib. Si Sir Carding ay hindi biro. Napakalakas ng koneksyon niya. Alam ko po, Mang Bert. Pero mas delikado kung hahayaan ko lang silang manalo. Mang Bert, ang Reyes Holdings ay pamana ng pamilya ko. Hindi ko po hahayaang mawala ito. Nakita ni Mang Bert ang determinasyon sa mga mata ni Maricar. Ang kanyang boses ay puno ng tapang na hindi niya nakita sa kanya noon.
Sige Maricar, tutulungan kita, sabi ni Mang Bert. Mayroon akong ilang kopya ng mga lumang financial reports na itinago ko. May hinala na rin kasi ako noon, pero hindi ko alam kung paano ito ilalabas. Salamat po, Mang Bert. Malaking tulong po ito, sabi ni Maricar, nabunutan ng tinik. Niyakap ni Maricar si Mang Bert. Ang kanyang kalooban ay nagkaroon ng kagaanan. Hindi siya nag-iisa. Gabi na. Bumalik si Maricar sa kanyang apartment. Nakaupo siya sa sahig, nakatitig sa lumang susi at sa diary ng kanyang ama. Ang mga salita ni Rafa ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Maricar, kung ano man ang problemang pinagdadaanan mo, mas mabuting malaman ko. Hindi ako takot. Ang kinatatakutan ko ay ang mawala ka dahil sa lihim mo. Naramdaman niya ang panunuot ng kirot. Nagsisinungaling siya kay Rafa. At iyon ang pinakamasakit. Ngunit paano niya sasabihin ang lahat? Paano niya sasabihin na ang babaeng iniibig niya ay ang nag-iisang tagapagmana ng $1 billion na korporasyon? Matatanggap ba niya? O matatakot ba siya? Ang kanyang cellphone ay nag-vibrate. Si Rafa. Matagal na tinitigan ni Maricar ang pangalan niya. Sa loob ng kanyang puso, naramdaman niya ang labanan. Ang Maricar na nagtatago. At ang Maricar na dapat niyang ipakita sa mundo. Oras na para bumalik sa aking dapat kalagyan. Bulong ni Maricar, habang nakatingin sa refleksyon niya sa salamin. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Kailangan niyang maging ang reyna na iyon, hindi lang para sa kanyang pamilya, kundi para sa kanyang sarili. At para sa isang taong nagmamahal sa kanya ng totoo. Ang gabi, bago ang malaking paghaharap sa Reyes Holdings, ay tila walang hanggan para kay Maricar. Nakalatag sa kanyang mesa ang diary ng kanyang ama, ang kopya ng testamento, at ang mga financial reports na ibinigay ni Mang Bert. Bawat dokumento ay nagpapatunay sa kanyang mga hinala. Ang pananamantala ni Tio Carding ay malalim, at ang kanyang krimen ay hindi lang basta pagtatago ng mana, kundi ang pagpaplano sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang mga numero, ang mga pekeng transaksyon na nagpapahirap sa kumpanya. Naisip niya ang kanyang mga magulang, ang kanilang mga ngiti, ang kanilang pagmamahal, ang kanilang alaala ang nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi na ito tungkol sa takot, ito ay tungkol sa katarungan. Kailangan niyang ipaglaban ang kanyang pamilya, ang kanilang legacy. Huwag kayong matakot, tatay. Nanay, bulong niya sa hangin. Lalaban ako, para sa inyo. Habang naghahanda si Maricar, tinawagan niya ang abogadong inirekomenda ni Aling Leticia. Isang matandang abogado, si Attorney Jose de la Vega, na tapat na kasama ng kanyang ama. Sa telepono sinabi ni Maricar ang lahat ng nalalaman niya, ang mga ebidensya, at ang kanyang plano. Hindi siya nag-alinlangan. Miss Reyes, delikado ito, sabi ni Attorney de la Vega. Kailangan nating maging maingat. Ang tiyuhin niyo ay may malalaking koneksyon. Alam ko po, Atu. De la Vega? Sagot ni Maricar, ang kanyang boses ay matatag. Pero handa po akong harapin ang anumang mangyari. Ang kailangan ko lang ay ang tulong niyo para mailabas ang katotohanan. Nangako si Attorney de la Vega na tutulungan siya. Samantala, abala si Rafa sa paghahanap kay Maricar. Hindi niya masikmura ang pagtatago nito, ngunit ang pag-aalala ay mas matindi. Hindi niya maalis sa kanyang isip ang takot sa mga mata ni Maricar noong gabing hinabol sila. May malaking sikreto si Maricar, at kailangan niya itong malaman. Sinubukan niyang magtanong sa mga taong kilala ni Maricar sa palengke, ngunit walang alam. Nagpunta siya sa kapihan ni Aling Nena, hoping na makarinig ng balita. Naglakad siya patungo sa Reyes Holdings. Hindi niya alam kung bakit, ngunit naramdaman niya na doon niya matatagpuan ang kasagutan.
Nang makarating siya sa harap ng gusali, nakita niya si Maricar na lumabas, kasama ang isang matandang lalaki na mukhang abogado. Nakasuot si Maricar ng isang hindi pamilyar na damit, isang simpleng ngunit eleganteng business attire. Ang kanyang tindig ay matatag, at ang kanyang mukha ay seryoso. Naglakad sila patungo sa isang taxi. Sinundan sila ni Rafa. Hindi niya mapigilan ang kanyang pagdududa. Sino ang lalaking iyon? At bakit ganito ang suot ni Maricar? Sinundan niya ang taxi hanggang sa isang pribadong opisina ng abogado. Nakita niya si Maricar na pumasok. Nakita niya ang pangalan ng abogadong nakasulat sa pinto. Attorney Jose de la Vega, Corporate Law Specialist. Nanlaki ang mga mata ni Rafa. Bakit kailangan ni Maricar ng corporate lawyer? Nagsimulang maghinala si Rafa. Ang lahat ng pagtatago ni Maricar, ang mga lumang kaswal na damit, ang pagbebenta ng isda, nagtago ba siya ng kanyang pagkatao? Pero bakit? Kinausap ni Rafa si Maricar pagkatapos ng pulong nito sa abogado. Naghintay siya sa labas. Nang lumabas si Maricar, sinalubong niya ito. Maricar, anong nangyayari? Tanong ni Rafa. Ang kanyang boses ay may halong galit at pagdududa. Sino ang lalaking iyon? At bakit may kasama kang abogado? Nagulat si Maricar nang makita si Rafa. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang puso. Ito ang sandaling kinatatakutan niya. Rafa, kailangan kong ipaliwanag, sabi ni Maricar. Ang kanyang tinig ay nanginginig. May malaking sikreto ako, pero hindi ko pa pwedeng sabihin ang lahat ngayon. Lihim? Maricar, anong lihim? Ako ang kasama mo noong gabing hinabol tayo. Ako ang nag-aalala sa'yo. Bakit mo ako niloloko? Tanong ni Rafa. Ang kanyang boses ay tumataas. Hindi kita niloloko, Rafa. Pinoprotektahan lang kita, sigaw ni Maricar. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Kung sasabihin ko sa'yo, malalagay ka sa panganib. Ayaw kong masaktan ka dahil sa akin. Hindi ako takot sa panganib, Maricar. Ang kinatatakutan ko ay ang mawala ka sa akin dahil sa lihim mo, sabi ni Rafa. Hinawakan ang kanyang mga braso. Sabihin mo sa akin, sino ka ba talaga? Naramdaman ni Maricar ang sakit sa mga mata ni Rafa. Ang kanyang pag-ibig sa kanya ay totoo, at ang pagtatago ay nakakasakit sa kanilang dalawa. Rafa, kung anuman ang mangyari, maniwala ka sa akin, sabi ni Maricar. Ang kanyang boses ay mahina. Mayroon akong laban na kailangan kong ipanalo, at may kinalaman ito sa pamilya ko at sa buhay ko. Huminga ng malalim si Rafa. Ano man ang mangyari, Maricar, nandito ako. Maniniwala ako sa iyo. Pero sana, isang araw, sabihin mo sa akin ang lahat. Niyakap ni Rafa si Maricar. Mahigpit. Ito ang kanyang balwarte. Ito ang taong nagbibigay sa kanya ng lakas. Sa sandaling iyon, alam ni Maricar na anuman ang mangyari, si Rafa ang kanyang matibay na sandigan. Kinabukasan, ang Reyes Holdings ay nagulantang. Isang emergency board meeting ang ipinatawag ni Carding. Siya ang magdedeklara ng kanyang ganap na pagkontrol sa kumpanya. Nandoon si Carding. Nakaupo sa head table. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki. Sa tabi niya, si JP, nakangisi. Nandoon din si Bernie. At ang ilan pang mga opisyales na nakahanay kay Carding. Ang lahat ay tila ayon sa plano ni Carding. Nandoon si Mang Bert. Nakaupo sa isang sulok. Balisa, nakita niya ang pagpasok ni Maricar. Lihim siyang ngumiti. Ngayon, mga ginoo at ginang ng lupon ng mga direktor, sabi ni Carding. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Nais kong ipahayag ang aking ganap na kontrol sa Reyes Holdings. Ang lahat ng legal na dokumento ay kumpleto na, at ang paglipat ng shares ay matagumpay na naisakatuparan. Ngumiti si JP kay Maricar na nakatayo sa likuran. Isang ngiting mapanukso, at ngayon,
Panahon na para kalimutan ang mga lumang kasaysayan. Ang Reyes Holdings ay magiging mas malaki at mas malakas sa ilalim ng aking pamumuno, dagdag ni Carding tumayo. Bumulong ang mga miyembro ng board. Handa na silang lagdaan ang mga dokumento, ngunit sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto ng conference room. Ang lahat ay napalingon. Doon, nakatayo si Maricar. Nakasuot siya ng isang eleganteng cream-colored blazer at slacks. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos at ang kanyang mukha ay seryoso. Wala na ang Maricar na nagtitinda ng isda. Wala na ang Maricar na utility staff. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa apoy. Sa tabi niya, nakatayo si Ate Jose de la Vega. Nagulat ang lahat. Si Carding ay napatayo. Ang kanyang mukha ay namutla. Si JP ay halos lumuwa ang mga mata. Naglakad si Maricar. Ang bawat hakbang ay puno ng lakas at tiwala. Tumayo siya sa harap ng head table, diretso sa harapan ni Carding, bilang Maria Clara Salvador Reyes. Ang nag-iisang tagapagmana ng Reyes Holdings, ipinapawalang bisa ko ang lahat ng transaksyong ito. Ang kanyang tinig ay matatag, puno ng awtoridad na hindi inaasahan ng sinuman. Nagulantang ang lahat. Ang silid ay nabalot ng katahimikan. Ang mga mata ni Carding ay nanlaki sa pagkabigla. Si JP ay nakanganga, halos hindi makahinga. Ang mga miyembro ng board ay nagbubulungan, hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Nandoon si Maricar, nakatayo ng matatag. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang takot ay naroon pa rin, ngunit ang determinasyon ay mas matindi. Ang laban ay nagsimula na. Ang mga salita ni Maricar ay tila isang bomba na sumabog sa loob ng conference room. Ang lahat ay nakatitig sa kanya. Ang iba'y may gulat, ang iba'y may pagdududa, at ang iba'y may paghanga. Si Carding, na kanina'y puno ng pagmamalaki, ay tila na bato sa kinatatayuan. Ang kanyang mukha ay namutla, at ang kanyang mga mata ay nanlaki. Anong sinasabi mo? Sa wakas ay nasambit ni Carding. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at gulat. Sino ka? Isa kang simpleng empleyado. Ginagawa mo kaming katawa-tawa. Hindi ako isang simpleng empleyado. Tio Carding, sagot ni Maricar, ang kanyang tinig ay matatag. Ako si Maria Clara Salvador Reyes, ang nag-iisang anak ni Roberto at Celeste Reyes. At ako ang nag-iisang lehitimong tagapagmana ng Reyes Holdings. Nagsimulang magbulungan ang mga miyembro ng board. Ang pangalan ng mga magulang ni Maricar ay pamilyar sa kanila. Ang pagkamatay nila ay isang trahedya na nag-iwan ng malaking bakante sa kumpanya. Imposible! Sigaw ni Carding. Wala kang karapatan dito. Ang mga magulang mo ay patay na. At wala silang iniwang anumang lehitimong testamento na magpapatunay sa mga sinasabi mo. Wala nga po akong karapatan kung ang susundin ay ang mga pekeng dokumento na ginawa mo, Tio Carding, sabi ni Maricar. Pero mayroon po akong mas matibay na ebidensya. Nilingon ni Maricar si Attorney de la Vega. Naglakad si Attorney de la Vega patungo sa harapan, may hawak na isang manipis na folder. Mga ginoo at ginang ng lupon. Sabi ni Attorney de la Vega, ang kanyang boses ay kalmado at propesyonal. Narito po ang isang kopya ng Last Will and Testament ng yumaong Roberto at Celeste Reyes. Nakasaad dito na ang kanilang anak na si Maria Clara Salvador Reyes ang magiging ganap na tagapagmana ng Reyes Holdings sa kanyang ika-25 kaarawan. Bukod pa rito, mayroon din kaming ebidensya ng mga financial anomalies at fraudulent transactions na nagawa sa ilalim ng pamamahala ni Ginoong Ricardo Reyes. Ibinigay ni Attorney de la Vega ang mga dokumento sa mga miyembro ng board. Nagulantang ang lahat. Ang mga financial reports na ibinigay ni Mang Bert ay naging matibay na ebidensya. Si Carding ay tila isang halimaw na nagising.
Mga kasinungalingan. Lahat yan ay pekeng dokumento. Siya ay isang impostor. May sayad ang batang yan. Ginagawa niya lang ito para magpapansin at manggulo. Ako ang may sayad, Tio Carding? Tanong ni Maricar. Ang kanyang tinig ay malamig. O ikaw ang may sayad dahil sa iyong kasakiman? Akala mo ba'y hindi ko malalaman ang lahat? Ang lahat ng ginawa mo, ang lahat ng niloko mo, at ang lahat ng sinaktan mo? Habang nagtatalo sila, sinubukan ni JP na tahimik na lumabas ng silid, ngunit nakita siya ni Maricar. At ikaw, Justin! Sigaw ni Maricar. Ang kanyang tinig ay puno ng hinanakit. Hindi ka makakatakas! Napatigil si JP. Nanigas ang kanyang katawan. Tiningnan niya si Maricar. Ang kanyang mukha ay namutla. Hindi ko lang alam ang iyong kasakiman, kundi pati na rin ang iyong pagtataksil, patuloy ni Maricar. Ginamit mo ako para lang makakuha ng impormasyon. At ngayon, kasama ka sa pananamantala ni Tio Carding. Kasinungalingan! Wala akong alam! Sigaw ni JP pilit na nagtatago. Talaga? Gusto mong sabihin ko sa lahat kung paano mo ako niloko? Kung paano mo ako siniraan sa lahat ng kasamahan natin? Kung paano mo ako pinaniwala na mahal mo ako para lang magamit ako? Tanong ni Maricar. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang mga miyembro ng board ay nagbubulungan. Ang tensyon sa silid ay halos maramdaman. Kailangan nating imbestigahan ito, sabi ng isang miyembro ng board. Hindi natin pwedeng balewalain ang mga sinasabi ni Miss Reyes at ang mga ebidensya. Walang dapat imbestigahan, sigaw ni Carding. Ang lahat ng ito ay gawa-gawa lang. May sakit sa pag-iisip ang batang ito. Hindi siya karapat-dapat magmana. Ang mga magulang niya ay wala nang iniwan kundi utang. Ibinigay ni Carding ang ilang pekeng dokumento na nagpapakita na ang mga magulang ni Maricar ay may utang at nasa bingit ng pagkalugi na dahilan umano ng kanilang pagkamatay. Ito ay ang kanyang huling alas. Nagulantang ang lahat. Ang mga dokumento ay tila matibay. Nagsimulang magduda ang ilang miyembro ng board. Ito ang dahilan kung bakit niya pinili na magtago, sabi ni Carding, ngumisi ng tagumpay. Nahihiya siya sa pangalan ng pamilya niya. Ang Reyes Holdings ay nasa bingit ng pagkalugi noon. At ako ang nagligtas dito. Nagsimulang kumalat ang bulungan sa silid. Ang mga mukha ng mga miyembro ng board ay nagpapakita ng pag-aalinlangan. Ang mga dokumento ni Carding ay tila mas matibay kaysa sa testamento na dala ni Maricar na isang kopya lamang. Mga kasinungalingan! Hindi totoo yan! Sigaw ni Maricar. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ang mga magulang ko ay hindi kailanman naging ganoon. Ito ay gawa-gawa lang ni Tio Carding. Ngunit ang mga tao ay nagsisimula nang maniwala kay Carding. Ang kanyang mga dokumento ay mas detalyado, mas nakakumbinsi. Naramdaman ni Maricar ang pagbagsak ng kanyang pag-asa. Ang kanyang lakas ay tila nawawala. Ang mga mata niya'y puno ng luha. Ito ba ang katapusan? Matatalo ba siya sa kasinungalingan? Biglang bumukas ang pinto ng conference room. Ang lahat ay napalingon. Dun, nakatayo si Rafa. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Naglakad siya patungo kay Maricar. Walang pag-aalinlangan. Nilingon siya ni Maricar. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla. Rafa, anong ginagawa mo rito? Bulong ni Maricar. Hindi sumagot si Rafa. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Maricar, mahigpit. Ang kanyang presensya ay tila isang balwarte laban sa kaguluhan. Hindi pa tapos, Maricar, bulong ni Rafa. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa. Kasama mo ako. Naramdaman ni Maricar ang init ng kamay ni Rafa. Ang kanyang presensya ay nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Ang lahat ay tila nawawala.
Ngunit si Rafa ay naroon pa rin, matatag. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Maricar ang pag-aalala sa mukha ni JP. Ang kanyang dating nobyo ay tila may gustong sabihin, ngunit hindi niya magawa. Ang tensyon sa silid ay umabot sa sukdulan. Justin Paul JP Alcantara's POV. Ang pagkabigla ay hindi pa rin mawala sa mukha ni Justin Paul JP Alcantara nang makita niya si Maricar na pumasok sa conference room, nagpapakilala bilang Maria Clara Salvador Reyes. Maria Clara Salvador Reyes, ang utility staff na kanyang sinisiraan at niloko ay ang nag-iisang tagapagmana ng Reyes Holdings. Halos himatayin siya sa gulat. Ang kanyang buong mundo ay gumuho sa isang iglap. Hindi lang pala siya nakikipaglaro sa isang simpleng babae, kundi sa isang reyna na nagtago ng kanyang korona. Matindi ang tensyon. Nagsisigawan si Carding at Maricar. Ang mga miyembro ng board ay nagtataka at ang mga ebidensya ni Maricar ay tila hindi sapat laban sa kasinungalingan ni Carding. Pagkatapos ng mainit na pagtatalo, "Justin, anong nangyayari?" tanong ni Carding. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagbabanta. "Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa babaeng yan? Bakit hindi mo nalaman ang totoong pagkatao niya?" "Sir, hindi ko po alam." "Wala akong ideya na siya ang anak ng mga Reyes," sagot ni JP. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa takot. "Wala kang alam? Sinabi ko sa iyo na hanapin ang anumang bagay na makakasira sa kanya. Sinabi ko sa iyo na gawin siyang miserable. At ano ang ginawa mo? Pinabayaan mo siyang maging bomba na sumabog sa harap natin," sigaw ni Carding. "Ngayon, kailangan mong linisin ang lahat ng ito. Ipagkanulo mo siya. Sabihin mong siya ay isang sinungaling at isang mapanlinlang na babae. Kung hindi, sisiguraduhin kong wala kang babalikan, Justin. Masisira ka." Nanginig si JP. Hindi na niya nagustuhan ang tono ni Carding. Parang basura lang siya para kay Carding, na handa niyang itapon anumang oras. Naalala niya ang mga pagmamaliit ni Carding sa kanya, ang pagtawag sa kanya ng tanga, walang alam. Ang lahat ng kanyang pananamantala ay ginamit lang siya ni Carding. "Pero sir, paano po ang koneksyon niyo sa akin?" tanong ni JP. Subukang ipaalala kay Carding ang kanilang kasunduan. Ngumisi si Carding. "Wala akong koneksyon sa iyo, Justin. Ikaw lang ang gumawa ng lahat ng ito. Ikaw ang magbabayad." Naramdaman ni JP ang pagbagsak ng kanyang mundo. Ginamit siya. Tinapon siya. Ngayon, kailangan niyang pumili. Sundin si Carding at maging isang biktima, o labanan si Carding at iligtas ang sarili niya. Naalala niya ang babala ni Maricar. Ang kanyang tapang, hindi siya susuko. Kung si Carding ay handang itapon siya, handa rin siyang ibunyag ang lahat. Maria Clara Maricar Salvador Reyes Espov. Ang conference room ay puno ng tensyon. Matapos ang pag-amin ni Maricar ng kanyang pagkatao at ang paglalabas ni Attorney De La Vega ng testamento, sumagot si Carding gamit ang kanyang pekeng dokumento. Ang kanyang mga salita ay puno ng lason, sinisiraan si Maricar, at pilit na pinaniniwala ang board na siya ay baliw at isang manloloko. Ang batang ito ay may problema sa pag-iisip. Nagpapanggap lang siya. Tingnan niyo ang mga dokumentong ito. Ang mga magulang niya ay wala nang iniwan kundi utang. Sigaw ni Carding. Hawak ang mga pekeng papeles. Nagsimulang magbulungan ang mga miyembro ng board. Ang mga mukha nila ay puno ng pagdududa. Ang pag-asa ni Maricar ay tila unti-unting nawawala. Hawak ni Rafa ang kanyang kamay, mahigpit. "Maricar, manalig ka," bulong niya. "Kahit anong mangyari, nandito ako." Nilingon ni Maricar si Rafa. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang kanyang presensya ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ngunit ang laban ay tila nawawala sa kanyang mga kamay. "Kailangan nating bumoto ngayon," sigaw ni Carding.
Ang Reyes Holdings ay nanganganib. Kailangan nating ayusin ang lahat! Huminga ng malalim si Maricar. Ang lahat ay tila laban sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Biglang bumukas ang pinto ng conference room. Ang lahat ay napalingon. Doon, nakatayo si JP. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay tila walang buhay. Ngunit ang kanyang tindig ay may kakaibang determinasyon. Naglakad si JP, patungo sa gitna ng silid, direkta sa harapan ni Carding. Justin, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Carding. Ang kanyang boses ay puno ng pagbabanta. Huminga ng malalim si JP. Mayroon akong mas importanteng ebidensya, Sir Carding. Nanlaki ang mga mata ni Carding. Nagulat ang lahat. Inilabas ni JP ang kanyang cellphone. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Binuksan niya ang isang video. Ang video ay nagsimulang mag-play. Ang boses ni Carding ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Malinaw at nakakakilabot. Walang makakaalam na may testamento si Roberto. Akala niya, matalino siya. Ang bangka na iyon, akala nila aksidente. Ha ha ha, ang tanga-tanga ng kapatid ko. Ang lahat ay pinlano ko, pati ang bata. Ang Maria Clarang iyon, akala niya makakatakas. Ginamit ko si Justin para malaman ang lahat ng galaw niya. Ginamit ko siya para sirain siya. At ngayon, sa wakas, Reyes Holdings ay akin na. Wala nang pipigil sa akin. Namilog ang mga mata ni Maricar. Ang video! Ang tinig ni Carding! Ang lahat ng kanyang pagdududa ay nagkaroon ng kumpirmasyon. Ang kanyang mga magulang ay hindi namatay sa aksidente. Pinatay sila. At ang kanyang tiyuhin ang may kagagawan. Ang lahat ng tao sa silid ay nagulantang. Ang mga mukha nila ay puno ng takot at pagkabigla. Si Carding ay nagulantang. Kasinungalingan! Pekeng video yan! Sinusubukan akong sirain ni Justin. Traidor ka, Justin. Papaslangin kita. Sinubukan ni Carding na sugurin si JP. Ngunit pinigilan siya ng mga security guard. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkabaliw. Hindi po ito peke, Sir Carding, sabi ni JP. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa takot, ngunit determinado. Mayroon pa po akong ibang kopya. At ibibigay ko po ang lahat ng alam ko sa mga pulis. Ang lahat ay napabuntong hininga. Ang katotohanan ay lumabas na. Ang mga miyembro ng board ay nagulantang. Kailangan nating tawagan ang mga pulis, sabi ng isang miyembro. Hindi natin ito pwedeng palampasin. Dumating ang mga pulis. Inaresto si Carding. Habang inaaresto siya, patuloy siyang nagmumura kay JP. Traidor! Sisiguraduhin kong magbabayad ka! Si JP ay nakatayo doon. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ginawa niya ang kanyang bahagi. Niyakap ni Rafa si Maricar. Tapos na, Maricar. Nakuha mo na ang katarungan. Ngunit si Maricar ay nakatitig kay JP. Ang kanyang mga mata ay puno ng halo-halong emosyon, galit, pagkasuklam, ngunit mayroon ding bahid ng awa. Si JP ay naging kasangkapan. At ngayon, bayad na niya ang kanyang kasalanan. Maricar, sorry, bulong ni JP. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Sorry sa lahat ng ginawa ko. Hindi sumagot si Maricar. Tiningnan niya si JP. Sa kanilingon si Rafa. Ang laban ay tapos na. Ang katarungan ay nakuha na. Ngunit ang sakit ay nananatili pa rin sa kanyang puso. Ang pagmamahal niya para kay Rafa, ang tanging liwanag sa lahat ng dilim. Ang mga sumunod na araw ay tila isang malabo na panaginip para kay Maricar. Ang balita tungkol sa pag-aresto kay Ricardo Carding Reyes at Justin Paul J.P. Alcantara
ay mabilis na kumalat sa buong bansa. Nagkaroon ng mga investigasyon, ang mga ebidensya, ang video ni JP, ang testamento ng mga magulang ni Maricar, at ang mga financial anomalies na inilabas ni Mang Bert ay sapat upang patunayan ang kanilang mga kasalanan. Si Carding ay nahaharap sa mga kasong murder at embezzlement, habang si JP ay nahaharap sa mga kasong conspiracy at fraud. Hindi naramdaman ni Maricar ang paghahabag sa kanilang sinapit. Ang kanyang puso ay puno ng kaluwagan at katarungan. Ang mga magulang niya ay sa wakas ay nabigyan ng hustisya. Ngunit ang kagalakan ay hindi ganap. Ang sakit ng pagkawala at pagtataksil ay nanatili pa rin. Si Rafa ay nasa tabi niya sa bawat hakbang, isang matatag na presensya sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang pagmamahal at pagsuporta ay nagbigay kay Maricar ng lakas upang harapin ang mga hamon. Sa wakas, dumating ang araw. Ang kanyang unang araw bilang CEO ng Reyes Holdings. Nakasuot si Maricar ng isang navy blue business suit na pinasadya para sa kanya. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos, at ang kanyang mukha ay may bakas ng pagod ngunit puno ng determinasyon. Habang naglalakad siya sa labi ng Reyes Holdings, nakita niya ang mga empleyado na nagtatago sa kanilang mga cubicle. Ang iba'y nakatingin sa kanya nang may pag-aalinlangan. Ang iba'y may paghanga. Alam niyang hindi magiging madali. Maraming kailangang ayusin, maraming kailangang patunayan. Pumasok si Maricar sa kanyang bagong opisina, ang dating opisina ng kanyang ama, ang malawak na silid na puno ng mga alaala. Hinawakan niya ang lumang litrato ng kanyang pamilya na inilagay niya sa mesa. Dumating ang kanyang personal assistant, isang matandang babae na dating PA ng kanyang ama. "Good morning, Miss Reyes. Narito po ang inyong schedule for today." "Salamat po," sabi ni Maricar. Gumiti. "Miss Reyes, may gusto po kayong ipatawag na press conference mamaya?" Tanong ng PA. "Opo. Kailangan kong magsalita sa publiko," sagot ni Maricar. Nang magsalita si Maricar sa harap ng mga empleyado, nagsimula siyang magsalita ng may pagpapakumbaba. "Hindi ko po akalain na mula sa pagbebenta ng isda sa Divisoria hanggang sa pagiging isang utility staff sa kumpanyang ito, hindi ko po naisip na ako ang tatayo sa inyong harapan bilang CEO ng Reyes Holdings." Nagsimulang magbulungan ang mga empleyado. Nakita ni Maricar si Bernie. Nakaupo sa likuran, ang kanyang mukha ay namumutla. "Alam ko po na marami kayong tanong. Maraming pagbabago ang naganap sa mga nakalipas na araw. Ngunit nais kong ipaalam sa inyo na ang Reyes Holdings ay magbabago. Hindi lang ito tungkol sa kita. Ito ay tungkol sa mga tao, tungkol sa integridad, tungkol sa pagtitiwala." Ang kanyang boses ay naging mas matatag. "Ang Reyes Holdings ay itinatag sa pundasyon ng katapatan at serbisyo. At ipinapangako ko sa inyo na ibabalik natin ang pundasyon na iyon, hindi natin hahayaang muling masira ang pangalan ng Reyes Holdings. Nais kong magtrabaho kayong lahat ng may dignidad, ng may tiwala sa inyong trabaho, at magtutulungan tayo para sa mas magandang kinabukasan ng kumpanyang ito." Nagtapik ang ilang empleyado, ngunit ang iba ay nanatiling tahimik, naghihintay. Pagkatapos ng kanyang speech, nakita ni Maricar si Bernie na papalapit sa kanya. Nakayuko ang ulo nito, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. "Miss Reyes." "Maricar," sabi ni Bernie, ang kanyang tinig ay mahina. "Gusto ko lang pong humingi ng tawad sa lahat ng ginawa ko sa inyo. Sa lahat ng sinabi ko, wala po akong karapatang manghusga. Sobra po akong nahihiya." Nilingon ni Maricar si Bernie. Ang kanyang puso ay naramdaman ng sakit. Naisip niya ang lahat ng pagmamaliit at pang-aapi na dinanas niya mula kay Bernie. Ngunit sa sandaling iyon, nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Bernie. "Bernie, alam kong mahirap ang pinagdaanan mo. At naiintindihan ko ang galit at inggit na naramdaman mo," sabi ni Maricar, ang kanyang boses ay malumanay.
pero hindi ko po kayo sisisihin. Gusto ko lang na matuto kayo sa inyong mga pagkakamali. Sana magbago kayo. At sana maging mas mabuting tao kayo. Nagulat si Bernie. Pinapatawad niyo po ako? Opo, sagot ni Maricar. Ngumiti. Lahat tayo ay nagkakamali. Ang importante ay kung paano tayo bumabangon mula sa mga pagkakamali na iyon. Sana maging mas magaan ang pakiramdam mo ngayon. Niyakap ni Bernie si Maricar. Umiyak. Salamat po. Maricar, maraming salamat po. Nang sumapit ang oras ng press conference, si Maricar ay nakaupo sa harap ng mga reporter kasama si Attorney Della Vega. Sinagot niya ang mga tanong tungkol sa kinabukasan ng Reyes Holdings, sa mga pagbabago na kanyang ipatutupad, at sa mga aral na kanyang natutunan. Nais ko pong sabihin sa lahat na ang Reyes Holdings ay hindi lamang isang negosyo. Ito ay isang pamilya. At sa isang pamilya, ang pagmamahal at pagtitiwala ang pinakamahalaga, sabi ni Maricar. Nang matapos ang press conference, nagkaroon ng isang huling tanong ang isang reporter. Miss Reyes, may balita po kasing kumakalat na mayroon po kayong kasintahan. Totoo po ba ito? At ano po ang kanyang koneksyon sa inyo? Considering na kayo na po ngayon ang isa sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang babae sa bansa. Huminga ng malalim si Maricar. Ito ang sandali. Opo, totoo po. Mayroon po akong kasintahan, sabi ni Maricar ngumiti. At gusto ko po siyang ipakilala sa inyo. Ang lahat ng kamera ay nakatutok kay Maricar. Bumukas ang pinto sa likuran. At doon, lumabas si Rafa. Nakasuot siya ng simpleng polo shirt. Ngunit ang kanyang ngiti ay maliwanag at totoo. Naglakad siya patungo kay Maricar. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanya ng may pagmamahal. Nagulat ang mga reporter. Sino ang lalaking iyon? Hindi siya mukhang mayaman. Hindi siya mukhang may koneksyon. Nilingon ni Maricar si Rafa, ngumiti ng totoo. Hinawakan niya ang kamay ni Rafa. Mahigpit, siya po si Rafael Antonio Ramirez, sabi ni Maricar. Siya po ang taong nagturo sa akin na ang totoong yaman ay wala sa pera, kundi sa puso. Siya po ang nagbigay sa akin ng lakas at pag-asa, at siya po ang nagmamahal sa akin kung sino ako, hindi kung ano ang meron ako. Ang mga reporter ay nagulantang. Hindi nila inaasahan ang ganitong pahayag mula sa isang business magnate. Si Rafa ay nakatayo sa tabi ni Maricar. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki at pagmamahal. Ang kanyang mga mata ay naniningilid sa luha. Sa pagtatapos ng araw, tinawagan ni Maricar si Mang Bert sa kanyang opisina. Mang Bert, gusto ko po kayong pasalamatan sa lahat ng tulong niyo, sabi ni Maricar. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko po ito magagawa. Wala yon, Miss Reyes. Trabaho ko po yan. Sagot ni Mang Bert, ang kanyang tinig ay may halong paggalang. Hindi po. Higit pa sa trabaho ang ginawa niyo, sabi ni Maricar. Kaya po, gusto ko po sanang mag-offer sa inyo ng posisyon bilang Chief Operating Officer ng Reyes Holdings. Nais ko po kayong maging kanang kamay ko sa pagpapatakbo ng kumpanyang ito. Dahil alam kong tapat po kayo at may alam kayo sa kumpanya. Nagulat si Mang Bert. COO po? Pero, Miss Reyes, matanda na po ako at hindi po ako sanay sa ganoong posisyon. Mang Bert, ang kailangan ko po ay ang tapat na tao. At alam kong ikaw yan, sabi ni Maricar. Sana po ay tanggapin niyo po ang offer ko. Niyakap ni Mang Bert si Maricar, umiiyak sa tuwa. Salamat po, Miss Reyes. Maraming salamat po. Nang gabing iyon, naglakad si Maricar at Rafa sa Divisoria kung saan nagsimula ang lahat. Hinawakan nila ang kamay ng isa't isa. Ang kanilang mga puso ay puno ng kapayapaan at kagalakan. Tiningnan nila ang lumang tindahan ng isda ni Maricar. Ang kanyang nakaraang buhay. Ang kanyang nakaraang pagkatao. Akala ko, doon lang matatapos ang buhay ko, sabi ni Maricar.
ngumiti. Pero tingnan mo, Rafa, ang isang prinsesa ng palengke ay naging reyna. Pero salamat sa iyo, Rafa, dahil pinaniwala mo ako na hindi ito tungkol sa korona, kundi sa puso. Ang puso mo ang pinakamahalaga, Maricar, sabi ni Rafa. Hinalikan ang kanyang noo at iyon ang minahal ko. Magkasama silang naglakad. Ang kanilang mga mukha ay nakatingin sa isang mas maliwanag na bukas. Marami pa silang haharapin. Marami pa silang laban. Ngunit sa pagmamahal, tiwala, at pagpapatawad, alam nilang kaya nila ang lahat. 5 taon ang lumipas. Ang Reyes Holdings ay hindi na ang parehong kumpanya na pinamumunuan ni Tio Carding. Sa ilalim ng pamamahala ni Maria Clara Maricar Salvador Reyes, ito ay naging isang beacon ng pagbabago, hindi lamang sa negosyo kundi pati na rin sa lipunan. Bawat desisyon ni Maricar ay may puso. Ipinatupad niya ang mga programa para sa mga empleyado, nagbigay ng mas mataas na sahod, benepisyo, at oportunidad sa pag-aaral. Nagbukas din siya ng mga community centers sa mga mahihirap na lugar. Nagbibigay ng libreng edukasyon at medical mission. Naging advokasya niya ang value beyond wealth, na nagpapakita na ang tunay na halaga ng isang kumpanya ay hindi lamang sa kita nito, kundi sa kung paano nito naiimpluwensyahan ang buhay ng mga tao. Ang Reyes Holdings ay hindi na lamang isang pangalan. Ito ay isang institusyon na may malasakit. Ang kanyang opisina sa pinakamataas na palapag ng Reyes Tower ay puno ng liwanag mula sa kanyang upuan. Tanaw niya ang buong syudad ng Makati, ang bawat gusali, bawat ilaw na kumikislap ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang paglalakbay. Hindi na niya nararamdaman ang bigat ng korona, kundi ang responsibilidad na dala nito. Mommy. Isang malambing na tinig ang bumasag sa katahimikan ng kanyang opisina. Bumukas ang pinto at tumakbo papasok ang isang batang babae na may napakagandang ngiti katulad ng sa kanya. Si Maria Celeste, ang kanilang panganay. Sa likod niya, nakangiti si Rafa. Hawak ang kamay ng kanilang bunso, si Roberto Rafael. Nagliwanag ang mukha ni Maricar. Ito ang kanyang tunay na yaman. Oh! Nandito na pala ang mga prinsesa at prinsipe ko, sabi ni Maricar. Sinalubong ang kanyang mga anak. Niyakap niya si Celeste at binuhat si Roberto. Daddy said you're busy, Mommy. But we miss you, sabi ni Celeste. Niyakap siya ng mahigpit. Hinalikan ni Rafa si Maricar sa noo. Busy ang reyna natin. Hindi na ako busy para sa inyo, sagot ni Maricar. Ngumiti. Ang kanilang tahanan ay isang simpleng bahay lang. Hindi kasing laki ng mansyon ng mga Reyes, ngunit puno ng pagmamahal. Si Rafa ay nagpatuloy sa kanyang pangarap na magkaroon ng sariling bookstore, na ngayon ay isa ng thriving business. Siya ang kanyang matatag na sandigan, ang kanyang kanlungan. Hindi siya nagbago. Nanatili siyang simpleng tao, ngunit puno ng karunungan at pagmamahal. Isang linggo ng hapon, nagpasya ang pamilya na maglakad-lakad sa Divisoria. Hindi na sila madalas bumalik doon, ngunit mahalaga ito sa kasaysayan ni Maricar. Habang naglalakad sila sa gitna ng siksikan ng tao, ng ingay ng mga nagtitinda at ng amoy ng sariwang isda, napansin ni Maricar ang tindahan kung saan siya dating nagtitinda. Nandoon pa rin si Lolo Ben, nagtitinda ng isda. Maricar! Ay! Miss Reyes pala! Sigaw ni Lolo Ben nang makita si Maricar. Kumusta ka na, anak? Ang laki na ng mga anak mo, Lolo Ben. Maricar pa rin po, sabi ni Maricar. Gumiti, mabuti naman po kami. Kayo po? Ayos lang, anak. Nakakaraos, sagot ni Lolo Ben. Ang kanyang mukha ay puno ng paghanga. Grabe ka na ngayon. Prinsesa ng palengke ka pa rin namin, pero ngayon, reyna ka na ng buong Pilipinas. Napangiti si Maricar. Ang titulo ng prinsesa ng palengke ay mas mahalaga pa sa kanya kaysa sa pagiging CEO. Dahil doon,
Nalaman niya ang tunay na halaga ng buhay. Habang naglalakad, nakasalubong niya si Bernie. Si Bernie, na ngayon ay isang department head sa Reyes Holdings, ay nagbago na. Hindi na siya mayabang, mas masipag na siya at mas may malasakit. Miss Reyes, hello po. Bati ni Bernie, gumiti. Namamasyal po kayo. Oo, Bernie. Naisip kong bisitahin ang lumang lugar ko. Sagot ni Maricar, ngumiti. Salamat po ulit, Miss Reyes. Sabi ni Bernie. Dahil sa inyo, nagkaroon ako ng bagong buhay. Nagbago ako. At mas naging masaya ang trabaho ko. Walang anuman, Bernie. Sabi ni Maricar. Ngumiti. Ang importante, natuto ka. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Sa isang sulok ng Divisoria, nakita ni Maricar ang isang lalaki na nakaupo sa isang bangko, nagbabasa ng lumang libro. Payat siya, at ang kanyang mga mata ay malalim. Si JP, napatigil si Maricar. Nakita siya ni JP. Nagulat siya. Maricar, bulong ni JP. Ang kanyang mukha ay maputla. Kumusta ka? Okay lang ako, Justin. Ikaw? Tanong ni Maricar. Kalmado. Nakuha ko na ang hustisya. Tapos na ang sentensya ko. Sagot ni JP. Sinusubukan kong magsimulang muli. Nagbebenta ako ng libro. Maliit lang. Pero masaya na rin ako. Nag-alinlangan si Maricar. Ang lahat ng sakit na dinanas niya dahil kay JP ay bumalik sa kanyang isip. Ngunit nakita niya ang pagbabago sa kanya. Ang kanyang tinig ay may bakas ng pagsisisi. Sana makahanap ka ng kapayapaan, Justin. Sabi ni Maricar. Ang kanyang tinig ay malumanay. Lahat tayo ay nagkakamali. Ang importante ay kung paano tayo bumabangon mula doon. Salamat, Maricar. Sabi ni JP. Ang kanyang mga mata ay naniningilid sa luha. Salamat sa pagpapatawad mo. Ngumiti si Maricar. Walang anuman. Sana maging masaya ka. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Si Rafa ay nasa tabi niya. Hawak ang kanyang kamay. Ang kanilang mga anak ay tumatakbo sa harapan nila. Masaya sa kanyang opisina. Isang gabi, matapos matulog ang kanyang mga anak, nakaupo si Maricar sa harap ng malawak na bintana. Tinitigan niya ang lungsod. Ang kanyang paglalakbay ay isang mahabang pagsubok. Mula sa pagiging prinsesa ng palengke hanggang sa pagiging reyna ng Reyes Holdings, naramdaman niya ang kapayapaan sa kanyang puso. Hindi na siya nagtatago. Hindi na siya natatakot. Ang kanyang buhay ay puno ng layunin. Napag-isip-isip niya. Ang buhay ay hindi tungkol sa kung gaano kayaman o kung gaano ka kapangyarihan. Ito ay tungkol sa kung gaano ka kabait, kung gaano ka katapat, kung gaano ka magmahal. Ang kanyang mga magulang ay nagturo sa kanya ng aral na hindi matutumbasan ng anumang pera, na ang tunay na yaman ay nasa puso. Ang pagmamahal niya kay Rafa, ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak, iyon ang kanyang tunay na pamana. Ang kakayahang magpatawad, ang lakas na bumangon, ang pag-asa na laging may magandang kinabukasan. Ang Reyes Holdings ay hindi lamang isang korporasyon. Ito ay isang testamento sa pagmamahal, sa integridad, at sa pag-asa. At ito ay ang kanyang pamana, hindi lamang sa kanyang mga anak, kundi sa lahat ng mga taong pinaglingkuran niya. Napangiti si Maricar. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Naglakad siya patungo sa bintana. Tinitigan ang mga bituin. Ang kanyang buhay ay isang patunay na ang pagmamahal at kabutihan ang pinakamakapangyarihang armas laban sa kasakiman at kasamaan. At iyon ang kanyang kwento. Ang kwento ng isang prinsesa ng palengke na naging reyna at natagpuan ang tunay na yaman sa kanyang puso. At dito nagtatapos ang kwento ni na Maria Clara at Rafael, isang paglalakbay na puno ng pagsubok, pagmamahal, at pagtuklas sa tunay na halaga ng buhay.
Maraming salamat po sa inyong lahat, aming minamahal na tagapakinig, sa pagbibigay ninyo ng oras at puso upang pakinggan ang kwentong ito. Bawat sandali na pinagsamahan natin sa bawat yugto ng buhay ni Maricar, mula sa kanyang pagiging prinsesa ng palengke hanggang sa pagiging reyna ng Reyes Holdings, ay labis naming pinahahalagahan. Ang paglikha ng kwentong ito ay isang emosyonal na paglalakbay para sa akin. Naramdaman ko ang bawat sakit, bawat pagkabigo, at bawat tagumpay ni Maricar. Nais kong ipahayag ang aking buong pusong pasasalamat sa inyong walang sawang suporta at pagmamahal. Ang kwentong ito ay isinulat hindi lamang upang magbigay ng libangan, kundi upang maghatid din ng mensahe. Sa mundo na madalas sukatin ang halaga ng isang tao batay sa kanyang yaman o posisyon, nais nating ipakita na ang tunay na halaga ay matatagpuan sa kabutihan ng puso, sa sinseridad, sa kakayahang magpatawad, at sa walang hanggang pag-asa. Naway naramdaman ninyo ang bawat emosyon, ang bawat kilig, galit, lungkot, at pag-asa na isinabuhay ng ating mga tauhan. Sana, ang kwento ni na Maricar at Rafa ay magbigay ng inspirasyon sa inyo na ipaglaban ang pag-ibig na totoo, magpatawad sa mga nagkasala, at maniwala na anuman ang hirap ng buhay, laging may pag-asa para sa isang bagong simula. Muli, maraming salamat po sa pagiging bahagi ng paglalakbay na ito. Naway ang pag-ibig, pag-asa, at kapayapaan ay manatili sa inyong mga puso. Maligaya kaming malaman ang inyong mga kaisipan at damdamin tungkol sa kwentong ito. Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Nagmamahal, Junaid Had.